Ang daan-taong mansyon na ito ay pag-aari ni Don Sergio Gutierrez, isang negosyanteng Kastila na piniling tumira sa Pilipinas taong 1800s. May mga nagaganap kayang kababalaghan sa kanyang naiwang mansyon? Ano-ano ang mga nakakapangilabot na storya ng mga tao at ng ilang mga vlogger na sumubok alamin ang mga nagpaparamdam sa sinasabing lumang bahay. Ang mansyon ni Don Sergio. Ay, ito na. Ayan guys, so. Tapos mga master, ito palang mga... Teka lang. Ito siya. Ito siya. Ito siya. Ulitin ko ay pangkaraniwan na ang nakaka-record tayo ng mga ganyang salita o ng mga tinig na kakaiba. Kumbaga, hindi na bago sa atin ang mga ganyang senaryo. Mag-uumpisa pa lang ako ng aking opening speech ay ganyan na agad ang na-record natin. Ito siya. Ito siya. Wari ba'y nanggaling mismo ang tinig sa loob ng bintanang ito na parang nakikiusap o nagdudusa lang? Ito siya. Ito mga master, welcome back to my channel. Ngayon, aakitin natin yung bahay na ito na isang pinakaluma o heritage na bahay na sinasabi nga nilang natatakot yung ilan, lalo yung mga dumadaan, yung ibang taga dito. Ngayon may kasama tayong mga taga dito na local na pinupuntahan na ito ngayon ng mga vlogger. Kumbaga, itong bahay na ito ay tinayo ng 1864. So kung i-compute natin, napakatagal ng panahon mga master. Aalamin lang natin kung meron talagang mararamdaman na kababalagan ko. Gagamit tayo ng EMF, yung ginagamit ko sa pag-ghost up. Paghahanap ng mga something na paranormal, titignan lang namin. Pero kung bago ka lang, yun, kakatapos ng ating mag 1 million ngayon sa YouTube, magpapasalamat po ako. Ito yung ating first ever na vlog after natin ma-reach yung 1 million. Especially ito, sobrang salamat po sa lahat ng sumusuporta. Tara, pasok na tayo. At alamin natin kung meron bang kakaiba dito sa bahay. Ito yung pinaka-isang extension niya sa kabila na medyo delikado ng pasukin. Ano natin? Masara siya. Grabe, no? Sa dingding ka lang makikita mong luma na. Ano, hindi na siya nakabuka. Kanino yung aso yung sa baba? Anong taon daw nangyari yun? Yung may nagpakita dyan na hapon? Matagal na. Naimagi mga bata dito. Dua ka buhok bata. So ito na guys, papasukin na natin yung pinakabahay. Ha? Okay. Makakaakit pa sa loob niyan? Oo. Saan yung underground? Dito. Sa kabila. Sa kabila. Tapos ito, anong part to? Ay, tingnan nyo guys. Oh. Ano na? Parang puro lupa na. Dapat talaga meron doon. Wait lang ah. Wait lang ah. Narinig mo? Parang may naglalakad sa taas. No? So, may kasama tayong taga dito, local. Ano yung, ano dito? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yung alam mong kwento dito? Ano yung alam mong kwento dito sa bahay na to? Meron magparamdam? May nagpaparamdam. Tapos bukod doon, ito. Ay, ang dami ibon no. Tingnan nyo guys. Yun yung mga tinasabi nilang bird's nest or mga balinsasayaw na ibon. Naninirahan yung mga yun dyan para may mga boses naman kayong something na nare-record dito or ano naririnig. Tulad ng anong klaseng boses? Hindi, makita tayo. Dorsal ko lang may mag-ilak. Ah, may umiiyak. Okay. Sa'yo pag may bubak ka dito. May bubak ka dito. Kaya parang bayo nyo nila. Parang pakita
Magpapakita. Sakit yun, di ba? Magpapakita talaga? Ano yung galing sa daan? Tatawid sa kalsada. Tapos nakasuot ka ng kalo. Suot siya ka ng kalo. Nakasombrero siya na lalaki. Yun yung madalas na nagpapakita dito. Bukod pa dun sa mga inuwento mo kanina. Suot sila itong uniforme. Bitaw ka ng panghapon yun. Ayun nga yung nakahapang-hapon. So far, sila nito. Niyagi sa agdanan. saan sila dumaan? Diri, sa Pinkas. Okay. Sige. Ano yun? Hindi, baka ibon lang yung iba. Ano ba yung bukod dun sa sinasabi mong kwento? Marato mo. Yung mahadlok ba? Marato ba? Kung karit lang lambaan ba? Sira. Binabato. Ang lapong kauban ako ng tuwa. Sabi, puto, nabiyag mo na. Biyagan to din yung kita-kita. Anong nakita daw? Ito, ayat na. Gustong sumabay ko niya. Ito yung part na hinukay daw. Yan. Tapos, pabigat ng pakiramdam ko dito ba? EMF. So far, wala dito. Ayan. Hi, this is RJ. Pwede nyo po ba itong pagalawin pa ng isa pa? Meron po ba kayong gustong message or what? Gawin nyo nga pong steady na 3 kung oo. Paki-steady nga po ng 3. Grabe oh. So wala siyang gustong message. Tsaka laging mahangin ng malalim. Malamig ba? Kalit. Ulo. Ulo lang ang nakikita nyo. Oo, ulo lang. Tapos, Gaano karami? Ilang bata? ano? Tulumi isa tulumi ka buo. Minsan 3. Oo, Ilang kayo nakakakita? 2. Tapos 3 yung bata nakikita nyo. Tapos ulo lang. Walang katawan. Creepy. So ito na nga guys, papasukin na nga na. Bago natin pasukin. So, yun nga, itong bahay na to ay isang heritage house dito po sa Davao del Sur. Kaya, alam ko yung mga nadadaan sa kalsada dyan, familiar kayo sa bahay na yan. At bukod pa yung inuna natin tong i-vlog ng gabi, pero sa susunod na episode, araw naman na pupuntahan natin to. Para hindi naman siya totaling haunted talaga. Pero ngayon, yung mga kwento nga, haunted daw talaga siya. At pinupuntahan din ng ibang vlogger na may mga na-experience din silang kakaiba. Bukod daw sa may mga nanggagaya ng mukha mo, may mga nagpaparamdam. Alamin pa natin baka meron pa tayong masagap na iba, baka may mensahe sila. Ito yung pinakatrangkahan. So parang inaabot na ng tubig dire. Ang tubig, no? May maleta. Maririnig nyo guys, medyo maingay pa yung paligid kasi nga tabing kalsada lang siya. Kapansin-pansin na puro putik na ang pinakailalim nito dahil inaabot nga ng tubig at sa estilo pa lang ng bahay talagang lumang-luma na nga. Tinatayang 178 years old na ang mismong bahay na ito. Kaya hindi maiiwasan ang mga kwentong kababalaghan. Tapos saan tayo na para makapasok tayo sa taas? Dito. Sige. So ito paakit na kami guys. Itong iPhone ko lang yung ginamit ko. Mapapansin nyo dito sa hagdan, lumang-luma talaga style niya. Ay, siya po sa ay. Saan yung balon? Ha? Saan? Sa taas? Meron sa taas? Balon o underground? Ha? Sige na. Huwag ka matakot. Sabi ka nila matakot ka sa buhay. Saan yung sinasabing underground? Okay. Para bang malamig na hangin yung sumalubong sa amin bago ako pumasok sa pinakapintuan. Bukod sa maraming nanggagaya o gumagaya rito ng mga mukha. Isa pa sa nakakapangilabot na kwento dito ay yung may mga naririnig silang hinahatak ng mga kadena o tanikala at mga umiiyak na boses ng babae. Tinulak?
Ano ba yun? Tinulak. Tinulak yung tao dito, nagkuhag sagbot. Nahulog sa baba. Sino yung tao na yun? Kala, tracking ito din, sir. Hmm. So far, wala naman ako masyadong ano eh. Relax ka lang. Ayan na, may hangin na, di ba? Oh. So guys, pakihawak na natin ilaw. Try lang natin, buksan to. Kung mayroon tayong ano yun? May boses. Ito connected tong bahay na tong isa. Ang laki, no? Ay, naka-steady siya. Meron. Naka-steady lang, oh. Hi, this is RJ. Pasensya na guys, medyo maingay kasi naririnig nyo yung tabing kalsada lang yung bahay at saka open na open eh. Pag tinatapat ko dito, wala. Pero pag dire, sa may pinto, hindi nawawala, oh. Tingnan mo, balik natin, ah. Hi, this is RJ. Pag dito, wala. Meron bang ano dyan? Wala nang kuryente to, di ba? Ano yun? So guys, kung tatanungin niyo ako sa pakiramdam, para kang ano eh. Ano yung pakiramdam mo dong? Parang dinuduyan ba, no? Hindi, at saka yung parang nakasakay ka sa duyan ba? Yung nagaganong-ganon ba? Floating. Para kang lumulutang, guys. Nakikita nyo tong ano, pumapalo siya sa dalawa, nagtatatlo siya. Ayun o, lalo pag tinatapat ko dito sa pinto. Ay, bumukas? Tulog yun eh. Sirahan din yun. Anong bakal. Tulog nga, gilambang. Tulog kayo dito. Tapos gilambang sila. Biglang sinarado yung bakal na yan? Ulay hangin. Walang hangin. Eh, mabigat yan ah. Namay. Pero yung pinto, bukas. okay. So mga master, ako naman kung tatanungin yung pakiramdam dito, hindi naman sobrang bigat, pero meron talaga. Hindi lang siya ganun kaano, parang hindi sila yung agresibo masyado. Pero nakikita nyo naman dito, oh. Iba eh, nag-ano siya talaga, oh, nagre-react yung nagiging ano yung ating EMF, oh. Masyadong nagiging. So try pa natin dito sa pinaka last part ng bahay. Nangingilabot ako ba? Ayan, meron talaga guys, oh. Tingnan mo pag tinatapat ko sa pinto, oh. Patay natin na, ulitin natin. Hi, this is RJ, Master Gala. Pwede nyo ba gawing apat to kung nandito lang kayo, kung ano yung message. Hindi po kami nandito para manggulo. Meron talaga yun. Pag tinatapat mo dito sa pinto, eh. Ayun, tingnan mo, nawala. Ay, oo nga. Ay, oo. Ano mo nga dong? Itapat mo. Okay. Ang daming ibon. Ayun. Ay. Relax ka lang. Damit ba to? O ano? Damit. Ay, oo. Hanggang dun, oh. Actually guys, ito yung isang heritage house na talaga. Kumbaga, balak na itong sirain ng ano. Ang gaganda ng pinto, oh. Tabi-tabi po. Ang ganda. Dito kami nandito para manggulo sa inyo. Ito mo, nawala na siya, oh. Diba? Kanina meron. Ito naman tayo. Ano naman meron dito sa part na to? Tignan mo yung inapakan mo. Tapat mo na. So, yan. Nakita nyo naman. Yung style ng bahay. Parang 1860s pa ba talaga siya? Okay. Hindi naman ako masyadong matatakot.
Anong oras na sa'yo? Tignan nyo yung oras guys. So, mag-11. Magte-10 pala. So far wala pa kaming na ano. Doon tayo sa kabila. Yung kabilang extension. Ayan. Ay, oo. Pag dito siya. Meron dito sa part na to siya nag-ano eh. Dito tayo sa extension mga master. Pero before anything else, so dito, safe pa ba dyan? Ay, mga grabing kaluma. Ang tibay pa, no? Masan yung mga gamit? Sige lang. Ay, may butas na. May butas na. Oo, delikado na to. Grabe. Ngayon ako parang iba talaga yung pakiramdam na try natin for the last part. Wala dito oh. So balikan namin saglit yung kwarto, tapos walang ilaw, tatry lang namin. Ang nakakapangilabot pa ay nalaman ko lang din na may mga rumors o kwento na meron daw ditong tinapos ang kanyang sariling buhay gamit ang lubid. Hindi lang sa akin maitukoy kung saang part ng kwarto. Pinili naming wag buksan yung ilaw. Ayan, ayan, ayan. Pagka nakapatay yung ilaw, ramdam mo eh. Tingnan mo, bubuksan ko dito ha. Meron akong flashlight dito sa ulo. Yan. Pag pinapatay ko siya, nag-aano siya eh. Nasa loob yung ano niya. Yung tok-tok or parang ano eh. Tingnan nyo ha. Subukan lang natin. Okay. Naka-steady lang. Nag-steady, nawawala na. Yung ilaw, try natin nakapatay. Yan. So yan, nakikita nyo guys. So, pinatay ko na yung ilaw, kaya imposibleng nasasagap yan sa ano. Pero wala naman akong something na pipili. Kanina mayroon. Ito, ano itong mga pinto na ito? Na-open yan? Na-open yan? Ayun. Baka malaglag ha. Try natin. Hindi talaga siya meron talaga eh. Ayan oh. Meron. Oh. Ay. Oh. Ay. Ay, grabe. Meron nga talaga. Narinig mo? Ay. Gagi. May nag-a-addict dito? Ayan o. Matambay dito. Kabalo kayo? Bilid. Alam nyo? Hindi lang hitig sa mga heritage house ang Santa Cruz, Davao del Sur. May mga white sand beach din sila dito. Isa din sa pinagmamalaki nila ang mga masasarap at mga yamang dagat dito at ang kanilang Tuban Beach na tinatawag nila. Ang mga kagaya nga nitong napakaganda at napakatagal ng bahay ay dapat napapahalagahan dahil isa rin ito sa umuukit ng kasaysayan ng kanilang lugar. Nalaman ko din na napakarami din palang natulungang Pilipino nitong si Don Serio. Nakapagbigay siya ng maraming trabaho sa mga sinaunang Pilipino. Tayo may maniwala o hindi sa mga kababalaghan ay mas paniwalaan natin na dapat pahalagahan ang mga ganitong yaman ng kasaysayan nila. May God bless us all mga master at Merry Christmas sa puso natin palagi kahit hindi December 25 syempre. Muli magkita-kita tayo sa mga panibagong episode. Maraming salamat sa iyong buong pusong pagsuporta.